bago tayo magsimula sa ating klase, makikita ko ba kayong tumayo para sa ating panalangin? At pangunahan ito, marketplace. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Ginoong Allen. Magandang hapon mga kaklase. Magandang hapon sa lahat. Bago po kayo umupo, pulutin niyo muna ang lahat ng mga basura na nasa inyong upuan at pakiayos ng upuan ayon sa hangin dito. Tapos na po ba mga bata? Opo! Akin na po kayo umupo. Salamat po. Bago natin alamin ang ating pagsang-aralin o sa ating talakayan, meron bang mga lumiban? Wala po, sir. Wala po, sumabuti kung gano'n. Ako po, basahin natin layunin. So may mga tituntunin dapat natin sundin sa silid-aralan na ito. Una, huwag po kayong magsalita habang ako ay nagsasalita sa harapan nyo. Pangalawa, huwag po kayong tumayo habang ako ay nagsasalita dito sa harapan nyo. At pangatlo, huwag po kayong matulog sa oras ng ating klase. Naintindihan po ba mga bata? Opo! Ngayon, bago natin malaman ang ating pagsang-aralin, babasahin muna natin ang ating layunin. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Sa pangalan ng Alin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang konsepto ng pagkamamayan. Natutukoy ang batayan ng pagkamamayang Pilipino. Nasasabi kung sino ang mga mamamayan ng bansa. So maraming salamat mga bata. Ngayon bago natin alamin ang ating pagsang-aralin, so magkakaroon tayo ng awitin. Pamilyar na ba kayo ng awitin Ako ay Pilipino? Oo! Ngayon, bibigyan ko kayo ng lyrics ng kantang Ako ay Pilipino. Dapat kumanta ang lahat at tumayo tayo lahat. Sabay-sabay natin awitin ang Ako ay Pilipino. Habang kinanta nyo ang awitin ito, dapat na-video kung ano ang itinapayuhan ito. Sino ba wala? Meron na ba lahat? Opo! So ngayon, alam niyo na, pamilya niyo na ang awitin ito. Sabay tayo lumawit. Isa, dalawa, tatlong, awit lahat. Ako ay Pilipino, ang lugo'y maharlika. Likas sa aming puso, ay ika'y ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, ay ang perlas ng silangan. Wa'y na
batay sa ating kinanta, ano sa tingin ng ating pagsasalamat? Ang ating pagsasalamat ay tungkol sa pakibasa siya nun, mamamayang Pilipino. So, ang ating pagsasalamat ay tungkol sa ang mamamayang Pilipino. Kayo mga bata, may tanong ako sa inyo, sino ba sa inyo ang mga magulang dito ay Pilipino? Galing. Sino ba sa inyo ang masaya dahil kayo ay may tituloy na Pilipino? Yan. So ang pagiging Pilipino, lalo-lalo na sa ating bansa, ang bansang Pilipinas, ay kailangan ikaw ay isang mamamayan. Pag narinig niyo ang salitang pagkamamamayan, ano ang nasa isip niyo? So ang pagkamamamayan ay sabay-sabay tayong bumasa. Ang pagkamamamayan ay nangangahulugang pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakdang batas. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga nakatira dito na maaaring dayuhan. So maraming salamat mga bata. So sabi dito, ang pagkamamamayan ay nangangahulugang pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa. So hindi ka pwedeng matawag na mamamayan sa isang bansa kung hindi ka miyembro o kasapi. Yan ang pagiging pagkamamamayan. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng nakatira sa isang bansa ay pwede na natin tawaging mamamayan. Bakit? Sapagkat yung iba ay dayuhan lamang. Sa tingin nyo, ano kaya ang ginagawa nila dito? Bakit sila dumadayo dito? Bakit may mga dayuhan sa ating bansa? Ano po, nakapangasawa ko So, pwede na rin. Maraming salamat, Elsa. Monet. kadalasan po ay turista. Turista, pwede na rin. Maraming salamat, Monet. Bigyan natin ng 5 palakpak si Monet. Sino pa? Ay ka. Kadalasan po ay nagtatrabaho. Yan, meron iba na nagtatrabaho. So, ang mga rason kung bakit ng mga dayuhan dito sa atin, yung akala natin, sila po ay isang Pilipino. Yung ang totoo, hindi, dahil taga-ibang bansa sila. Una, may mga dayuhan dito na nag-aaral. Kung familiar kayo sa Davao, di ba maraming mga Indian dyan? Di ba? Ang mga Indian, nag-ano sila dito? Dumayo sila dito dahil dito sila nag-aaral. Kadalasan doon, mga nag-aaral sa Davao ng mga Indian is yung mga nursing, yung mga doktor. So, may isang tinanong ko sa kanila kung bakit sila pumunta dito, bakit dito sila nag-aaral. Ang sagot nila, walang daw dito yung tuition. So, nag-aaral. Pangalawa, yung iba is nakikipagtalakan. At pangatlo, yung iba is, sabi niyo ulit kanina, mga turista. Mayroong dalawang uri ng pagkamamamayang Pilipino. So, mayroong dalawang uri ng mamamayang Pilipino. Basahin natin ng sabay-sabay. Lamang ng mamamayang Pilipino, kapanganakan. Ito ay isang pagdiriwang ng bagong buhay. Naturalisasyon. Ito ang proseso kung saan ang isang dayuhan ay nagiging mamamayan ng isang bansa. Buhay ng kapanganakan. Ito ang paraan ng pagiging mamamayan batay sa kapanganakan. Ito ang paraan ng pagiging mamamayan batay sa lugar ng magulang. So, maraming salamat mga bata. So, dalawang uri ng mamamayang Pilipino. Una is kapanganakan. Ito ay isang pagdiriwang ng bagong buhay. At pangalawa, naturalisasyon. Ito ang posisyon kung saan ang isang dayuhan ay nagiging mamamayan ng ibang bansa. So naman natin na yung iba, di ba dito sa Pilipinas, gusto nila magtrabaho, gusto nila mag-ibang bansa. So ang tawag doon is naturalisasyon. At ang dalawang uri ng kapanganakan is jus soli. Ito ang paraan ng pagiging mamamayan batay sa kapanganakan.
So ikaw ay isang mamamayan na kung saan ka ay pinanganak, batay sa iyong kapanganakan. At ang Diyos sa Lunes naman, ito ang paano pagiging mamamayan batay sa lugar ng mga magulang. So ito naman, ito yung batayan kung saan ang lugar ng iyong mga magulang. Ang tunay na bansa ng iyong mga magulang kung saan sila ipinanganak. So yan yung Diyos sa Lunes. Ngayon mga bata, sa tingin nyo ba, nawawala ba ang pagiging tunay na mamamayang Pilipino? Sa tingin nyo? Ano eh? Minsan teacher, na depende po talaga yun sa tao. Kung gusto nilang maging Pilipino o manatiling Pilipino. Pwede na rin. Salamat ulit. So, batay sa ating discussion o sa ating topic, ang pagiging tunay na Pilipino is minsan nawawala. Sa anong dahilan? Ito po. Ito ang mga dahilan kung bakit minsan nawawala ang tunay na pagiging Pilipino. Minsan, sabi nga ni Monica na minsan nawawala ang pagiging tunay na Pilipino. Kung nawawala man ito ang mga dahilan. Basahin natin lahat sabay-sabay. Pagtataksil ng Armed Forces of the Philippines sa oras ng digmaan. Takasang pagtakwil sa pagmamamayan. Pagsumpa ng institusyon ng ibang bansa. Pagiging naturalisado mamamayan ng ibang bansa. Yan lang. So yan po yung iilan sa mga rason kung bakit nawawala ang pagiging tunay na Pilipino. Una, pagtaksil ng Armed Forces of the Philippines sa uwas ng digmaan. May mga Armed Forces kasi na kapag sa uwas ng digmaan, pag hindi na nila kaya, nagtataksil na sila. Tinataksil na nila ang pagiging tunay na Pilipino. Pangalawa, taas ang pagtakwil sa pagkamamayan. Minsan kasi kinakahiya natin yung pagiging Pilipino. Pero yung iba, may mga Pilipino na minsan kinakahiya nila yung tunay na pagiging Pilipino. At pangatlo, pagsumpa ng institusyon ng ibang bansa, mas pinagmamalaki pa nila yung ibang bansa kaysa sarili nilang bansa. At pangapat, pagiging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa. Yung iba kasi, pag ng ibang bansa na, ayaw nang bumalik dito sa Pilipinas. Kaya yan yung dahilan na minsan nawawala ang pagiging tunay na Pilipino. Ngayon, paano natin makamit ang pagiging pagkamamamayan sa ating bansa? Basahin natin, pagkamit ng pagkamamamayan. Paggamit ng pagkamamamayan. Muling naturalisasyon. Pagbabalik sa sariling bansa. Pagsumpa at karapatan sa bansa. Tuwirang aksyon ng Kongreso. So yan po yung mga paraan kung paano natin muling makamit ang pagiging tunay na Pilipino. Una, muling naturalisasyon. Pag ikaw ay ng ibang bansa, bumalik ka naman dito sa Pilipinas. Bumalik ka sa iyong kinanggalingan. At pangalawa, pagbalik sa sariling bansa. Yun na. At pangatlo, pagsumpa at katapatan sa bansa. So dapat magiging tapat ka sa sariling bansa. Hindi lang pwede na mas ipagmamalaki mo pa yung ibang bansa kaysa sa bansa mo. So dapat maging tapat tayo sa ating bansa, lalo-lalo na dito sa bansang Pilipinas. At pangapat, tuwirang aksyon ng Kongreso. So may mga pangangailangan tayo na dinidinig ng mga Kongreso. Ngayon, paano natin malaman na tayo tunay na mamamayan ng Pilipino? Basahin natin, tunay na mamamayan. Sabay-sabay. Tunay na mamamayan. Kasunod sa mga batas ng bansa. Paggalang sa mga karapatan ng iba. Pagbabayad ng buwis. Pagkikilahok sa mga prosesong pagpolitika. Pagtataguyod ng pagkayaan at kaayusan. Nakakapagsalita ng isa sa mga kaunahing wika ng bansa. Nagnanais na patutunan at tanggapin ang kulturang Pilipino. So, maraming salamat mga bata. So ngayon, ano natin malaman na tayo ay tunay na mamamayan ng isang bansa, lalo-lalo na dito sa Pilipinas? Una, pagsunod sa mga batas ng bansa. So alam naman natin na bawat bansa ay may mga batas na itinatag. So dapat natin sundin. Sapagkat kung hindi natin ito sundin, pwedeng may ipapato sa atin. At pangalawa, paggalang sa mga karapatan ng iba, hindi pwedeng karapatan mo lang ang dapat igalang. Kanya-kanya tayo may karapatan, so dapat igalang natin. Yan po yung ugali ng mga Pilipino. Pangatlo, pagbayad ng buwis. Alam naman po natin ang pagbabayad ng buwis. Ito po ay isang batas ng Pilipinas.
Lalo-lalo na pag gusto mong magtayo ng negosyo, so kailangan mo talaga magbayad ng buwis. At panglima, pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan, bilang mga Pilipino, alam naman natin na ang mga Pilipino ay mabait. So dapat, hindi pwede na tayo po yung mamumulo ng gulo. Dapat magtataguyod na tayo ng kapayapaan at kaayusan. At pang-anim, nakakapagsalita ng isa sa mga pangunahing wika sa bansa. Alam naman po natin ang isang bansa ay may maraming lingwahe. Dito sa Pilipinas, maraming lingwahe. So, dapat may isa dyan na alam mo. Halimbawa, yung pagsasalita ng Pilipino. So, dapat alam natin yun. Yung pagsasalita ng Pilipino, Tagalog. And then, pito, nagnanais na matutuhan at tanggapin ang kulturang Pilipino. So, sa atin, dito sa Pilipinas, marami din tayong mga iba't ibang kultura. So, dapat natanggapin at i-respeto natin yung kultura ng iba. Para maano tayo na tayo po ay isang katunay na Pilipino. So, naiintindihan ba mga bata? Oo. Naiintindihan ba? Opo. Ngayon, para masusunod ko na kayo po ay may naiintindihan sa aking discussion, magkakaroon po tayo ng pangkatang gawain. Ang tawag po sa ating pagkatang gawain ay lugtungan mo ako. Basahin natin ang panuto. Hatiin ang plastic sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng simula ng pangungusap ang salita. Ako ay Pilipino. Ako ay... So sa gawain ito, papagdating niyo kayo sa apat na pangkat. Ang gagawin niyo ay lulugtungan niyo lamang ang salitang ako ay Pilipino. Ako ay, halimbawa, ako ay Pilipino. Ako ay kayumanggi ang balat. Pwede sa physical, pwede spiritual, pwede material. Kung ano or katangian. Kung anong katangian meron tayo. Halimbawa, ako ay Pilipino. Ako ay maitim ang buhok. Unang pangkat, pangalawang pangkat, tapos pangatlong pangkat, pang-apat na pangkat. Ang gagawin nyo is, unang pangkat. Halimbawa, unang pangkat, sasabihin nila, ako ay Pilipino, ako ay maitim ang buhok. Kayo na naman. Pangalawang pangkat, kayo naman dapat walang maubusan sa inyo. Sino man sa inyo ang maubusan ng sagot ay siya ang talo. Sino man sa inyo ang maraming sagot, hindi maubusan ng sagot, siya ang panalo. Sige. Dapat, habang sila nag-isip sila ng sagot nila dito, mag-iisip din kayo dyan kung ano ang sasagot nyo. Hindi na po, sabay-sabay kayo. Halimbawa, si Noria, may naisip siya, ako ay Pilipino, ako ay. Dapat, magkatapos sila, kayo na naman. Pwede ka. Sige, mag-isip muna kayo. Dapat, siguraduhin mo, hindi ka maubusan ng sagot. Bawal lang. Bawal yung kakariyo ang sagot. Huwag po kayong maingay. Bawal yung kakariyo ang sagot. Bawat grupo, sabay-sabay nyo, sabihin ang inyong mga sagot. Okay na po ba? Wala pa po. Sige na, magsimula na tayo. Sa unang pangkat, maganda, pangkat, dalawa. Maganda, pangkat, tatlo. Maganda, pangkat, apat. Unang pangkat, sabihin nyo na sagot nyo. Ako ay Pilipino. Ako ay kayumanggi. Ako ay Pilipino. Ako ay Pangungkamilong. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Bilisan. Ako ay Pilipino. Ako
ay mapagmahal. Pagkat Ako ay Pilipino, maitim ang buhok. Ako ay Pilipino, ako ay may busilak na puso. Ako ay Pilipino, ako ay religyoso. Ako ay Pilipino, ako ay maganda. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, sumunod sa batas. Ako ay Pilipino, ako ay makatao. Ako ay Pilipino, ako ay hindi nagkakasip. Ako ay Pilipino, ako ay masayahin. Ako ay Pilipino, ako ay matapang. Ako ay Pilipino, ako ay magalang. Ako ay Pilipino, ako ay matapang. huwag mo yung mga bata. Ako ay Pilipino, ako ay malasahan. Ako ay Pilipino, ako ay maraming pabora. Ako ay Pilipino, ako ay mga Diyos. Ako ay Pilipino, ako ay mahusay sumanda. Ana, bigyan mo sabay. Tatlong pangkat, apat na pangkat. Tatlong pangkat. Ako ay Pilipino, ako ay makatao. Ang panalo ay ang apat. Ang union nyo ay ang nakuha ang bahala. Bigyan mo maraming salamat sa inyo pakikilaw sa ating komunidad. Kami na po kayo balik sa inyong upuan at ingay. Huwag pong maingay, huwag pong maingay mga bata. Huwag pong maingay. Huwag maingay mga bata. Ngayon mga bata, magtatanong ako, ano ulit ang ating paksang-aralin? Ano ang dalawang gawin ng kapanganakan? Sino yan? Angeline. Oh, maraming salamat Angeline. Bigyan natin ng 5 palakpak. Ano ang dalawang gawin ng mamamayan? Pilipino or mamamayan? Dalawang gawin ng mamamayan. Yun po ay kapanganakan at ngayon, pupunta tayo sa ating individual na gawain. Kumuha kayo ng isang kalahating papel at basahin natin ng sabay-sabay ang ating individual na gawain. Basahin natin ng panoto. Isulat ang tama kung ito ay inikot mamamayang Pilipino at mali kung hindi. Maraming salamat mga bata. So, sagutan nyo yan sa loob ng 3 minuto. Isulat tama kung tama at kung mali, isulat ang mali. Tapos na po mga bata. Ipasa nyo ang mga papel nyo dito sa harapan at ako nang magwawasto niya. At kumuha kayo ng inyong mga kwaderno at isulat ninyo ang ating takdang aralin. Basahin mo dali ang ating takdang aralin. Sa inyong kwaderno, isulat ang kabutihang dulot ng pagiging mamamayan ng isang bansa. So tapos na ba mga bata? Opo! Lumayan na kayo umupo. Paalam na mga bata.